Totoo na ang buhay ay hindi patas. Hindi kailanman magiging patas. Pero ano naman ngayon? Bakit ba tayo nagrereklamo? Ang katotohanan, napapanood mo ang video ito, nangangahulugang meron kang access sa internet. Lahat ba ay merong internet o data connection? Hindi. Isa ka sa mga merong ganito. Maraming tao ang nagrereklamo tungkol sa hindi patas na buhay. At nagrereklamo kung bakit puro na lang masama ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Simple lang naman para hindi ka may stress. Kailangan mong tanggapin na ang buhay ay may ups and downs. Alam mo ba kung bakit tayo nahihirapan? Kasi palagi nating ini-expect na dapat maayos ang ating buhay at walang paghihirap, lalo na kung mabuti ang ating ginawa. Ini-expect natin na mabuti rin ang mangyayari sa buhay natin. Prangkahan na lang tayo. Yang ini-expect mo na palaging maayos na sitwasyon ay isang ilusyon. Tandaan mo, kung ang buhay ay napaka-smooth lang, lahat tayo ay hindi pa nag-i-improve. Kasi sa bawat gaspang ng buhay, doon tayo natututo. Huwag kang umasa na magiging patas ang buhay mo dahil lang sa mabuti kang tao o masipag ka. Ang buhay ay may sariling mga panuntunan. Napakakomplikado ng rules at hindi tayo pareho ng takbo ng ating buhay. Hindi talaga patas dahil kita mo naman, dinala tayo sa sitwasyong ito nang walang pahintulot natin at mamamatay din tayo nang walang pahintulot. Hindi man lang nagtanong ang problema kung handa na ba tayong mamroblema. Hindi man lang nagtanong si kamatayan kung handa na ba tayong mawala sa mundong to. Ang buhay ay para lang ding emosyon. Nagmi-mix. Minsan masaya, minsan malungkot. Katulad din ng buhay, napakaraming mga pagpapahirap at mga nakakagulat na sitwasyon. May araw na lang na lahat ng kasiyahan natin ay mawawala. Mapapalitan ng pagdadalamhati. Ang bawat sandali sa buhay ay may hatid na sorpresa. Mabuting sorpresa at sorpresang hindi natin magugustuhan. Sa halos lahat ng bansa, gusaling panghukuman, mga korte sa buong mundo, ay makikita mo ang isang estatwa, Lady Justice. Nakasuot ng piring habang tinitimbang niya ang batas sa kanyang walang kinikilingan na sukat. Lahat ng tao dito sa mundo ay biktima ng hindi patas na buhay. Kasali ako doon, hindi ako exempted. Tapos marami tayong katanungan. Bakit naghihirap ang mga tao? Bakit namamatay ang mga tao? Bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? Bakit lahat ng tao sa paligid natin ay nagtagumpay at lahat ng ating ginagawa ay palpak? Bakit palagi nating nararamdaman na hindi tayo espesyal? Bakit may mga tao na ayaw sa atin? Bakit hindi natin makuha ang gusto nating trabaho o posisyon? Bakit may mga taong malubha ang karamdaman? Ang lahat ng mga katanungang ito ay mga katanungan na itinatanong ko sa aking sarili. At may isang bagay lamang akong nakuha sa punto. Lubha tayong nagdurusa sapagkat iniisip lamang natin kung paanong ang buhay ay hindi makatarungan sa atin. Nakapokus tayo sa negatibong side ng sitwasyon. Yan ang malaking problema. Hindi nauubos ang mga bakit na tanong sa ating isipan. Palagi rin nating inihambing ang ating sarili sa iba. Hindi natin matanggap ang sarili natin. Hindi rin tayo makaabante ng maayos. Huwag kailanman ihambing ang iyong sarili. Kapag nagsimula kang manatili sa pag-iisip na ang buhay ay dapat na maging patas sa'yo, ito ay isang pagbaluktot ng pag-iisip na madalas na tinatawag na fallacy of fairness. Palagi nating iniisip na dapat ang buhay ay palaging perpekto at patas sa atin sa lahat ng paraan. Pero hindi mangyayari ang inaasahan mo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nade-depress ka. Kinukontra mo kasi ang panahon. Hindi patas ang buhay. Gaano mo kadalas iniisip yan? Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka makatayo ng mag-isa. Dahil nababalot ka na sa negatibong kaisipan na ito. Ang buhay ay hindi inilaan para sa mga taong sumusubok ng isang beses lamang at sumuko na kaagad kapag natalo. Ngunit salip, inilaan ito para sa mga determinadong tao na patuloy na sumusubok hanggang makuha nila ang ninanais nila. Alam mo, huwag mong sayangin ang oras mo sa kakaisip ng hindi patas ang buhay. Maaari mong tanggapin ang katotohanan dahil sa hindi patas na buhay, nagsisikap tayong makaahon. Kapag nakapokus ka sa positive side ng buhay, mas motivated ka at mag-i-improve ka. Ang buhay na hindi patas ay hindi nangangahulugang dapat kang sumuko at patuloy na magtanong kung bakit
Ang buhay ay isang walang katapusang pag-aaral. Kapag nangyari sa iyo ang masamang bagay, maaaring hindi lamang ito isang masamang nangyayari sa iyo. Maaaring isang pagkakataon rin na matuto ng bagong bagay tungkol sa iyong sarili, tungkol sa kung paano paikutin ang buhay mo, kung paano mo itulak pataas ang sarili mo. Ang buhay ay hindi patas sa atin upang magising tayo sa katotohanan at itulak tayo patungo sa ating kaginhawaan. Kahit anong gawin natin, mangyayari ang masasamang bagay sa atin. Magpasalamat na lang tayo dahil sa mga pangyayaring yon, tayo ay naging handa sa isang hindi nakikitang labanan. Things don't always go smooth the way we want it. Ang buhay ay isang kompetisyon sa iyong sarili. Ang buhay ay talagang kompetisyon. Ngunit makipagkompetensya ka lamang sa kahapon mo. Dapat better ka pa sa kahapon mo. Huwag mong ihambing ang iyong sarili sa iba. Gawin lamang ang makakaya mo upang maging masaya. Lahat tayo ay nag-struggle sa buhay. Hindi natin maiiwasan yan. Napaka-boring naman ng buhay kung wala tayong mga hamon na hinaharap dahil hindi tayo lalago kung stable lang ang takbo ng ating buhay. At hindi tayo matututo nang hindi dumaan sa mga mahihirap na panahong ito. Napakapangit naman ang takbo ng buhay kung stagnant lang, di ba? Pero tandaan mo, ang sakit na dinanas mo ay hindi magtatagal. Ang mga mahihirap na oras at balakid ay naghihikayat sa atin na baguhin ang ating sarili. Pagbutihin ang ating sarili at patuloy na pagtagumpayan ang mga limitasyon. At huwag mahulog sa bitag ng kadiliman. Dahil lamang mahirap ang sitwasyon ngayon at nakakalungkot, hindi nangangahulugang mananatili ito sa ganitong estado. Ang isang bagay na alam kong sigurado, ang lahat ng bagay ay lilipas din. Hindi magtatagal. Kung magtatagal man ito, siguro wala ka nang nakikitang tao na masaya ngayon at wala kang maramdamang kaligayahan sa mundong ito. Sapagkat lahat ng oras ay nakadarama tayo ng sakit. Di ba? Nakuha mo ba ang punto? Ayos lang na hindi ka komportable dahil malalaman mo lang ang pakiramdam ng kagalakan kung naramdaman mo na ang pighati. Huwag kang manatili sa pag-iisip nito. Hayaan mo silang dumaan sa buhay mo. Meron kang kontrol sa iyong buhay, sa iyong mga desisyon. Wala kang kontrol sa mga pangyayari sa paligid mo. Gayunpaman, meron kang isang mataas na antas ng kontrol sa iyong buhay sa pamamagitan ng iyong pagdidesisyon. Maaari kang magpasya kung kanino ka makipag-ugnayan, kung ano ang kakainin mo, kung saan ka titira, anong trabahong gagawin mo, at kung paano ka kumilos. Bagaman kung minsan, ang mga pagpapasyang ito ay apektado ng panlabas na mga kadahilanan. Depende ito sa kung paano ka bumigay sa mga factor na ito. The moment you feel like drowning in some of your decisions, you just need to pull out. Isipin mo lang ang ngayon. Kailangan mong maging focus at maingat sa kasalukuyan. Kailangan mong tanggapin ang anumang nangyari at magpatuloy ka pa rin. Huwag mong isipin ang nakaraan at huwag mong isipin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Isipin mo ang kasalukuyan. Minsan nasa kalagitnaan tayo ng paghihirap. Tila pakiramdam mo ay natamaan ka ng isang bagyo na hihila sa'yo sa napakaraming magkakaibang direksyon. Binibigyan ka ng mabigat na tungkulin na kailangang pag-isipan kung aling daan ang lalakarin. Ang nakaraan ay natapos mo na at ang inaharap ay puno ng mga unexpected happenings at wala pang posibilidad kung magkakatotoo ba yon. Habang lumilipas na ang nakaraan at ang hinaharap ay hindi mo pa alam, ang kasalukuyan ay laging ligtas at kaya mo itong kontrolin. Tanggapin mo ang katotohanan ito. Ang buhay ay hindi pwedeng maging patas. Sa sandaling magsimula kang mag-isip tungkol sa kung bakit mahirap ang buhay mo, doon ka nagsisimulang maging hindi patas sa iyong sarili. Tanggapin ang katotohanan hindi ka palaging masaya. Hindi ka palaging mananalo o hindi ka magkakasakit. Ang bawat isa sa mga ito ay nagpapalakas sa iyo kapag nadaig mo ang mga ito. Natalo ka upang manalo sa susunod, kahit hindi ka nagtatapos sa pagkatalo. Kung palagi ka lang mananalo, hindi mo kakayanin ang mga bagay na mawala kapag natalo ka na. Dapat kang masanay sa sitwasyong ito. Dapat talo ka bago ka manalo upang maiwasan mo ang sobrang kumpiyansa at sobrang kampante. Ang pagiging masyadong maasahin sa kabutihan ay sanhi ng pagkalungkot. Kapag nabigo ang iyong mga inaasahan, tanggapin mo yon at magpatuloy ka pa rin. Ang buhay ay hindi patas. Wala kang magawa kundi ang magpatuloy at isipin ang kasalukuyang sitwasyon sa paligid mo. Hayaan mo lang ang mga damdaming ito na dumaan sa'yo. Huwag mong pansinin ang mga ito. Minsan kailangan nating bitawan ang ating kagustuhan upang makapag-concentrate tayo sa paggawa ng mga kailangan natin, upang mawala na ang sakit
minsan maiisip nating sumuko na. Gayunpaman, maaari mong mapagtagumpayan ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng katotohanan at huwag kang mawalan ng pag-asa.